So ito mga kabuhok, kung makikita po natin yung buhok ng client na gagawin natin ngayon, akala po natin ay madali lang dahil hindi naman siya kulot na kulot at parang tila bagsak naman yung buhok niya, pero nagkakamali po kayo. Yung mga ganitong case po mahirap pong gawin. Okay, ito yung history ng buhok niya. Meron siyang regrowth, meron siyang previous rebond, tapos meron siyang previous color. Meron po siyang mangilan-ngilang split ends, tapos dun sa mga bandang dulo, medyo dry na po. Yun nga lang ang nagpapahirap dito ay iba-iba po yung luto ng dati niyang rebond. So kung mapapansin nyo dyan sa mga sa bandang gitna, ayan, ma-wave yung buhok niya. Ayun po yung reason kung bakit sinabi ko na mahirap itong gawin. Rebonding cream number 1 application, kung mapapansin nyo doon sa bandang itaas, sa regrowth yung mga itim na tubo ng buhok niya, makapal po talaga yung nilagay nating gamot dyan dahil ayan po yung portion na matitibay pa. Kailangan lamang po wag isasagad sa anit, tapos kailangan malalagyan po lahat, wala pong maiiwan. So kung mapapansin nyo dito, merong hanggang dulo yung pay ng gamot. Ito yung hawak ko na yan, meron po yung protection. May treatment po yan sa bandang dulo kasi ayun po yung talagang mahinang-mahina na parte ng buhok niya. Tapos, may portion naman na walang gamot. So, ihuhuli pa po natin yan. Uunahin po muna natin maluto yung mga nauna natin nilagyan ng gamot. Tapos, dito sa bandang ilalim, ayan po yung pinakamatibay pa sa dati niyang rebond. Kaya, ihuhuli po natin yan. So, dyan po, magkakaiba po yung isang pahiran lang po yan ng gamot. Isa lang po yung pinahid nating gamot. Pero, magkakaiba po yung tapang at magkakaiba po yung kapal at nipis. So, syempre, mas manipis doon sa mga hindi na ganong katibay ng buhok. Ayan o, napakahirap 'di ba? Kasi nga, yung dati niyang rebond, iba-iba rin po yung luto. Kaya, nung nire-remedyohan po natin, iba-iba rin po yung technique na ginamit po natin. Ayan, kung mapapansin nyo, meron gamot sa mga hanggang kalahati, meron naman hanggang dulo, meron naman na hanggang 3/4 ng buhok niya nilagyan na natin ng gamot. So, napakahirap. Kailangan po talaga tatansyahin po natin yung tapang ng gamot sa ganitong case. Okay, ano naman yung kinalaman ng lipstick sa pagre-rebond? So, ito po yung ginagamit namin bilang marker. Ito po kasi kapag binabalnawan, hindi po siya nabubura. So, halimbawa, tulad nito, yung dati niyang rebond, iba-iba yung luto. Meron naman maganda yung pagkakaluto, may portion na ganon. So, ginagawa po natin yung marker. Palatandaan po yan kasi meron po diyang portion na nilalagyan po natin hanggang dulo ng gamot. Meron naman na kalahati lang po yung nilalagyan natin ng gamot para hindi po tayo malilito. Yun, kapag nabalnawan po yan, hindi po yan mabubura. Yan po yung maging palatandaan kung hanggang saan lang po tayo magpa-plancha ng hanggang dulo o hanggang kalahati. So, nagets nyo po ba? Tapos ito na po yung pagkatapos nating planchahin, makikita po dyan yung mga split ends. Ayan po, tatanggalin po natin yan ng hindi umiikli at nagle-layer yung buhok niya dahil ayaw niya po magpaikli ng buhok. So, yung color, hinalo na po natin sa neutralizer. Gusto niya yung may pagka-red. So, ayan, ito na yung pagkatapos patuyuin. Lalagyan pa po natin yan ng Brazilian Botox. Pero kung makikita nyo, ang ganda na po niya. Na-repair po talaga yung buhok niya. Tapos may mga angat-angat po yan. Tatanggalin po natin yan bago pahiran ng Brazilian Botox. And ito na po yung pinaka-final result. Napakaganda po niya. Ayan. So kung nakita nyo kanina, hindi pa po napaplansya ng pangalawang beses pero ang laki na po ng pinagbago ng buhok niya.